Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw. Tayo ay mag-uusap tungkol sa the birth of national consciousness or ang nationalismo at ang pagbilang ng pambansang kamalayan. Pakibukas ng mga module natin yan. Ginoong Godwin ang ating unang inaasahan sa dulo ng ating aralan na ito. Una, suriin ang iba't ibang sitwasyon sa panahon ng pambansang kamalayan. Basa ng sunod. Maunawaan ang buhay ng Pilipinsan sa panahon ng pambansang kamalayan. Pangatlo, lumikha ng sariling bayani ng pagkakakilanlan bilang milenya. At ang huli, talakayin kung ano nga ba ang pambansang kamalayan. kilala niyo ba si Dr. Jose Rizal? Magbigay ng isang katangian ni Dr. Jose Rizal. Talino. Ano ba? Tama, ikaw? Sa kilala na pambansang bayan ng Pilipinas. Tama. Yun ang ating pag-aralan ngayong araw. Ito si Dr. Jose Rodacio Mercado Alonso Iriolonda o si Dr. Jose Rizal. Si Jose Rizal ang ating pambansang bayani. Naniniwala na ang ploma ay mas makapangyarihan kaysa sa espada. Ang kanyang mga akda ay halimbawa ng kanyang sariling anyo na mapayapang paglaban na nagdudrog sa kanyang mga kababayan na kumilos laban sa mga Kastila na halip ay tanggapin na lamang ang kanilang kapalaran bilang isang kolonyo ng Espanya. Ang sunod natin pag-aaralan ang nationalismo. Ano nga ba ang nationalismo para sa inyo? Yes. Ang nationalismo ay pagmamahal sa ating bayan. Tamang sinabi niya, ang nationalismo ay ang pagmamahal sa ating bayan. Ito ay naglalaman ng pagiging makabayan ang inyong kahandaan at determinasyon na magbigay ng suportahan ang inyong bansa para sa mahusay ng serbisyong pampubliko. Alam niyo ba kung ano yung mga pangyayari na kasasay ng ating Pilipinas? Meron pa kayong idea kung ano yung isa doon? Wala? Okay. Ang isa doon ay the opening of the Philippines to the world commerce in 1834. Ito yun. Dahil sa mga pangyayari ito, nagkaroon ng pagtutulong ating ekonomiya at ang mga akyat ng uli ng lipunan. Sila ang mga nagkayo ng ating lipunan, mga haligi at ng pagbabago. Ang sunod, na pangyayari tulad ng isa sa mga pangyayari noong opening ng Philippines sa world commerce ay ang secularization controversy at ang propaganda movement. Ay tulad ng mga ito ay nagmumulat sa atin ng katotohanan ng mga kalagayan dito. Bilang isang bansa ito ang nagsisilbing simula ng ating pag-iipaka para sa kalayaan at karapatan. Sino yung mga bayaning ng paglaban? Magbigay? Si Andres
bansa. Tutuloy na natin aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang araw sa inyong lahat. Maganda ka. Ngayong araw, tatalakayin natin tungkol sa pagkakaroon ng pagbabago sa India. So, narito ang mga larawan ng mga aklat ng iba't ibang material na naglalarawan ng mga ideya mula sa Amerika at Rusya, Pranses. Sa panahon na ito, ang mga ideya mula sa ibang bansa tulad na Amerika at Pransya ay nagpasok sa ating at dala sa pagsubanan sa ating kamalayan. Ang pagbubukas ng Suez Canal noong 1869 ay nagdala ng epekto sa ating bansa. Ito ang pinailing instansya ng paglalakbay mula Europa patungo sa Asia na nagpabilis sa paglipat ng mga idea. Narito ang larawan ng Suez Canal. Maaari ko ba ako magtanong? Sige. Yung ano po magiging epekto sa atin ng Suez Canal? Ang Suez Canal ay nagdala ng malaking epekto sa ating bansa. Ito yung pinailing instansya mula sa Europa patungo sa Asia na nagpatibay at nagpadali sa paglipat ng mga ideya, kalakalan at mga tao. Narito naman ang larawan ni Carlos Maria de la Torre. Sino po Carlos Maria de la Torre? Si Carlos Maria de la Torre, siya yung pinaka-literal na pinuno na nakatutulong sa ating bansa na nagdala siya ng demokrasya, kalayaan, upang palakasin ang ating bansa. Ang larawan ng mga ilustrado. Maaari po ba ako magtanong? Sige. Ano po yung mga ilustrado? Ang mga ilustrado, ang mga edukadong Pilipino na nag-aral sa ibang bansa ay nagdala ng mga ideya ng kalayaan at demokrasya mula sa Europa at Amerika. Sino sa inyo ang nakakaalala ng revolusyon noong 1868 sa Espanya? May bigyan niyo yan sa inyong kulto. Mama ko, maaari ko magbigay ng noong 1868, ang isang liberal na demokratikong revolusyon ay nagpabagsak sa Reina Isabela ikalawa mula sa trono ng Espanya. Ito ay nagdala ng mga malaking pagbabago sa pampolitika sa Pilipinas at nagbigay daan sa panibagong kaisipan ng kalayaan at demokrasya. Tama. Maraming salamat sa inyo. Pakikinig at pagkakasama sa ating pag-aaral ng ating kasaysayan. Hanggang sa susunod nating pagkikita, patuloy tayo maging mapalikha at maging makakaya. Sabay-sabay na natin sabihin ang pabuhay ang Pilipinas. Mabuhay! Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon po. Ngayon, ang ating tatalakayin ay ang itong espesyal na taon. Ang halos salita na si De la Torre ay dumaan sa buhay ng Pilipino ng puno ng pag-asa. Ang kanyang pamumuno ay nagdala ng tuwanan at pagbabago. Ngunit, tulad na alapa at mabubulis na wala, ang kanyang mga reforma ay nabubulis sa wala. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang larawan ni General De la Torre. Ngayon, may tanong ako, anong taon dumating sa ating bayan si General De la Torre? Mr. Gavin? Nang dumating si General de la Torre sa ating bansa is 1860. Tama yung kasabihan. Ngayon, ito naman ang larawan ng mga kabataang estudyante ng UST. Ngunit sa wakas, pagpapalakas ng demokrasya ay hindi nagtagal at pinagkalitan si De la Torre ng General Rafael G. Espiritu, isang leader na tila pagpapalakas sa kanilang liberal na sa ilalim na kanyang pamumuno ay ipinalig ang pangangano sa pamamayan at inibig ang kalayaan sa pagsasalita. Ngunit mapapakakas niya ang aksyon ay pagtatgal ng ilang pribilehiyo na natagal ng tinatamasa ng mga magagawang Pilipino sa personal ng pag-ibig.
Sunod, ito naman ang larawan ng Fort San Miguel sa Cavite. Ngayon, meron ako katanungan, kailan dumating ang mga Pilipinong sundalo sa Fort San Miguel? Marley? Noong 1870. Maaaring ba sa sa ilang pangyayari? Noong 1870, ang mga sundalong Pilipino sa Fort San Felipe sa Cavite ay sumulong sa mga klas. Sa mundo ng Israel na ang dahilan ng pagkaklas ay ang pagbasura sa mga pribileyo ng mga sundalo. Mula sa amin ang trabaho at pagbuwis, mga pribileyo na nagdula pa noong 1740. Ngunit ang pagkaklas ay pinalaki ng mga sila bilang isang dibulto at ibinibigay ang mga parang Pilipino na konekta kasi sa sektorasyon ng mga pamilya. Kasama ang writing sini ng pagkakahirap sa pagkaklas. Maraming salamat. Ngayon, may katanungan pa ako. Sino ang mga bumubuo sa tatlong paring Leo? Ang tatlong paring bumubuo sa Gongorda ay si Padre Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora. Kailan pinatay ang mga paring Mendoza? Pinatay ang tungkol sa Pebrero 17, 1872. Noong Pebrero 17, 1872 at tatlong paring Mendoza ay pinatay. Nangyari ito dahil sa kanilang pagtanggol sa mga karapatan ng mga Pilipino. Sila ang mga tunay na marahil ng bayan at ang kanilang pagpapatay ipinanganak sa konsepto ng Sekretariat sa Pebrero 17, 1872 ay pinatay ang tatlong paring Mendoza dahil sa pagtanggol nila sa mga karapatan ng mga Pilipino at sila ay tinatawag na marahil ng bayan. At ngayon ay maraming salamat sa inyong makikinig hanggang dito na lang. Kayong mga akusado, ano ang pinagsasabi ninyo tungkol kay Padre Burgos? Si Padre Burgos po ang aming pinuno sa pagsalakay sa Fort San Felipe. Siya po ang nagtutok sa amin na sumama sa paghihimadsikan laban sa mga Kastila. Opo, sinabi sa amin ni Padre Burgos na kailangan namin lumapa para sa ating bayan, para sa mapapagod ng mga Kastila, kaya sumunod po kami. Padre Burgos, ano ang iyong depensa sa mga sinabi nila? Hindi totoo ang mga paratang laban sa akin. Inyong inilaan ng tulad ng mga akusasyon sa akin ang mga nag-aaklas, kaya upang may salbang kanilang sarili. Lingkod lamang sa bayan at sa Diyos. Wala akong balak na gumawa ng masama. Huminahon ka muna, Padre Burgos, at ikay umupo. Dahil sa inyong pagsakap, kayo'y natulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagkaroon. Hindi wala katotohanan ng paratang sa akin. Huminahon ka kayong lahat, ipatawag ang sundalo! Ang masulunod ang aming tinig at kasama laban sa pagbabago. Ang ating mga hinihingi ay dapat mandig sa mga tanggapan ng Espanya. Tama! Kailangan natin kita ang pangangailangan ng ating para sa mga pagbabago. Alam nyo, kailangan natin ipagtanggol ang ating kalayaan sa pamamagitan ng edukasyon. Kaya napakahalaga ng edukasyon sa yung mga bata. At kaya kailangan natin ipagtanggol ang pag-aaral at pagbibigay ng kaalaman. Upang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Kaya kailangan natin ipagtanggol ang pagpapalaganap ng pag-aaral at pagbibigay ng makabagong kaalaman upang magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating mga kabanatan. Mga kapatid, naghahanda tayo para sa pagbabago ng ating bayan. Tayo ay kailangan makiisa para labanan ang mananakop ng Kastila. Tama ka, kapatid Bonifacio.
Dapat natin palakasin ang mga organisasyon at itaguyod natin ang layunin ng ating bulan. Mga kapatid, kailangan natin itaguyod ang prinsipyo ng katipunan sa buong bansa. Ang mga Pilipino ay dapat maging bahagi ng ating kilusan para sa ating kalayaan. Kapatid Bonifacio, ikaw ang napili ng Supreme Council bilang ating supremo. Ang iyong liderato ay magdadala ng lakas at determinasyon sa ating mga kasama. Salamat sa inyong tiwala mga kapatid. Tayo ay magtulungan upang palakasin ang organisasyon at magawa ang ating layunin para sa kalayaan ng Pilipinas. Mabuhay ang kalayaan!